Okay mga ka-riders, minatsyempuhan tayong isang bagong motorsiklo dito sa Skygo, Santa Cruz, Laguna. Ito po yung Skygo Duke 110cc. Very memorable po sa akin ang motorsiklo na to. Kaya sa mga interesado, panoorin lang po. Try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, your check as I'm chess. What's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine. From pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill, no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him. Siguro mga riders, 2 years ago nang huli natin in-review ang Skygo Duke 110cc. So tinanong natin po kay Ma'am Miraby, wala naman po na bago sa kanyang specifications. Dito lang po nagkaroon ng pagbabago sa kanyang looks, sa kulay, saka sa decals. And then sa kulay niya na i-browse po natin, 3 kulay po ang available. Meron pong glossy black, glossy red, at saka ito, meron siyang sky blue na combine po sa black. Then ang ganda ng kanyang decals, di ba, na bago na. Okay, kita niyo po dito sa gitna yung kanyang brand na Skygo, yung kanyang pong emblem. Then dito merong kulay white na decals magkabila. And dito sa side yung kanyang pong displacement. Ayan, 110cc. So pag 110cc sigurado tipid po ito sa gasolina, kahit carburetor type pa po yan. Okay, dito sa side profile niya, ayan, nakalagay po yung kanyang isang specifications, 4-stroke sport. At buta ito na ayos na yung kanyang model name kasi dun sa unang na-review po natin parang letter P, itong D. Kaya mag-iingat lang po ang mga riders, ha. Ay, di ba maganda yung 3 kulay lang ang ginagamit sa motor. Malinis at elegant siya tignan, di ba? Ayan, sky blue, black, saka silver lang na decals. Hindi naman tayo maselan sa motorsiklo, yung pang araw-araw lang na service. Tingin ko panalo na tayo dito sa Skygo Duke 110. Okay, meron po siyang cash price na 47,000. And then, naka-promo po ito, 0 down payment, oh, mga riders. Yung unang hulog nyo po, halimbawa sa 3 years nyo kukunin, ayan, 1,997 po. So siguro ang unang bayad natin, yung unang hulog na. So magiging pang 36 months natin ito na bayad agad. Then may rebate sila 200 pesos. Ayan, 1,997 lang, wala pang 2,000. May uuwi mo na itong si Skygo Duke 110cc. Pero teka, parang nag-upgrade po sila. Titigan yung maigi po yung kanyang DRL, di ba? Ayun, may mga diode sa loob, yung parang yellowish. So ayan, may LED rin pala naman siya. So DRL po yan doon sa baba. Then sa turning signals po, ayan, yung kulay dilaw, yan po ay bulb lang. And then sa kanya pong headlight, ayan, halogen bulb po ang ginamit. Sana ito na ginawang LED, di ba? Ito ang kailangan talagang maliwanag eh. And then sa kanya pong tail light, turning signals, lahat po naka-bulb. Pala mga riders, ito ang sinasabi ko sa grab bar, sana may rubber, di ba, nababalutan ng rubber para makapit sa kamay, hindi masakit, saka hindi madulas, di ba? Then balik tayo dito sa front, makikita niyo meron siyang design dito na parang letter V. Kasi itong 2 bolt po rito, may purpose po yan eh. Pwede tayong maglagay dito ng carrier or yung basket, di ba? Or plate number siguro, pero hindi na nauso dito sa atin yung may plate number sa harap eh. Pag tinititigan ko siya, parang siyang smash, di ba? Yung sa Suzuki. Okay, sa front tire po niya, tube type pa rin po itong mga riders sa may interior sa loob. Meron po itong sukat na 70 by 90 by 17. Then one chink tire po siya, syempre made in China. And then dito po sa kanyang spoke wheels, size 17, yan, naka stainless na, ganda. Single disc ang preno po niya sa front na meron pong kasamang dual piston caliper, telescopic fork na front suspension. 80 by 90 by 70 naman po ang sukat ng gulong dito sa rear. And then ayan, naka-drum pa rin po ang kanyang rear brake. And then dual shock na po sa kanyang rear suspension. Then pareho silang stainless na, pati yung kanyang coil spring. And then dahil di kadena siya, ano po siya, 4-speed na semi-automatic ang kanyang transmission. Okay, para less gastos mga ka-riders. Okay na hindi kadena, linis-linis lang, di ba? Wala na tayong iintindihing CVT na napakalaking gastos pag ginalaw.
Okay, dito po sa kanyang gear shift pattern, rotary po siya mga riders. And then 800 ml lang po ang kanyang engine oil capacity. And then ito po yung kanyang kickstart at saka brake pedal. Pareho po silang black, glossy black. Ayan. Kontra kalawang din. Then rubberized naman yung kanyang foot peg dito sa rider. At dito po sa back rider foot peg, ayan, rubberized din po siya. Pero bakal po yan. Ingat-ingat lang. Masakit pag nadali sa lulog. Okay, sa kanya pong muffler, mahaba. Then metal po yung kanyang stainless na heat guard. Hanggang dito po sa dulo, ayan, protected tayo. And then dito po sa kanyang ignition system, ayan, meron siyang shutter key lock na kasama. Ayan, para pag halimbawang iiwanan natin yung motor, hindi siya madidistrong ka at hindi mapapasok ng tubig. Buksan lang natin ha, titik-check natin yung kanyang U-box. Kailangan hirap yata buksan. Ayun. Then sabi, andito pala ilalim ang bukasan. Nasanay tayo sa automatic eh. Okay, ayan. Check muna po natin yung kanyang upuan ng mga riders ha. Okay, wala naman na bago yung pa rin po. Pero dito, ayan, single tone lang po siya. Makapal na seat cover, palambot, maganda ang tabas, ayan, magaspang, hindi tayo dudulas. Then sa U-box, ayan, may cover. Okay, yan, dito po nakapwesto yung battery, oh. Lalim, laking space po ang nakuha ng battery, kaya ito kakapirasong space na lang po ang magagamit natin. Lalagyan siguro ng kapote, saka mga documents, tools. And then maliit lang po yung kanyang fuel tank, nasa 3.7 liters ang full tank. Pero okay lang kasi sa fuel consumption po, tipid siya. Nasa 54 kilometers per 1 liter. So kung susumahin natin, siguro kulang-kulang 170 kilometers ang matatakbo ng isang full tank nitong Duke 110cc. Okay, sa top speed, subukan nyo na lang po siguro sa Marilaki na para huli. Wag na po tayong maging concern sa top speed. Yung makapalo tayo sa 110cc na 80 hanggang 90, sapat na po yan mga riders. And then isa sa maganda pong na-upgrade siguro dito sa Duke 110cc, meron po siyang powerful dual clutch engine na meron pong engine balancer. Dito naman natin makikita lang siya, no? Tumitimbang lang po siya ng 100 kilos sa kanyang curb weight. And then sa ground clearance po niya, nasa 130 mm. Pero sa seat height, wala po tayong nakitang detalye. Siguro, tansyahin na lang natin maya-maya. Although full analog lang po yung kanyang meter display, kompleto naman po siya. Ito importante sa lahat, yung hinahanap po natin mga riders. Meron siyang gear indicator. Itong neutral, primera, segunda, tercera, kwarta. Diba? Ang ganda ng pagkaka-arrange sa kanya. Then katabi niya si fuel indicator, turning signal sign, then high beam low beam sign, then dito po yung kanyang speedometer at odometer. Okay, very minimal lang po yung kanyang mga switches and button, high beam low beam, turning signals, horn, saka choke. Then dito sa kapila, ayan, meron naman switch yung headlight, DRL, saka switch off, electric starter, push button. Sa performance po ng Duke 110, wala naman po na bago, ganun pa rin po, 6 horsepower at 7,500 RPM and 6.9 Nm of torque at 5,000 RPM. 4-stroke, single cylinder, 2-valve, single overhead cam, air-cooled sa cooling system, and then carburetor type po ang kanyang fuel supply system, 110cc displacement. Tingin ko mga riders, mababa lang ang seat height dito eh. Kita nyo naman, di ba? Bumaba pa siya lalo nung na-side stand natin. Okay, bigyan lang natin ng estimate ha. Ano to? Mga 765 mm. Okay, inuna na natin yung kanyang shock. Okay, napakalambot mga ka-riders. Daig pa natin nasa Salem bed. No problem sa lubak-lubak. Pero wag kayong dadaan sa lubak-lubak, syempre. Sa humps lang, yan. Yan, sasayawan lang ng Duke 110 ang mga lubak-lubak. Hindi tayo mahihirapan dito mga ka-riders. Then, parang nalalapitan ako sa handlebar niya eh. Pero maganda oh, naka-upright position siya, di ba? Pa-slant, hindi level. Kaya hindi na tayo masyadong yuyuko. Konting sulyap lang oh, focus tayo sa ating harapan. Okay, Tam? Buti maliit lang yung kanyang bar end, bakal. 1 inch na distansya sa hita. Sa kabila eh. May kalaparan siya mga riders ha. Yan sa handling niya, ayan, magaan lang, hindi tayo may stress.
Okay, sa front brake na single disc, malakas kumapit mga riders. Parang maitiban to. Kapit na kapit. Then sa rear brake po na drum, and as expected, malalim siya. Adjust pa tayo dito po. Halos wala siyang preno yun. Pero pag tinuunang maigi, meron naman. Diri sa Skygo, ang motorsiklo, kay sigurado, garantisado. Diri sa Skygo, ang motorsiklo, kay sigurado, garantisado. Diri sa Skygo, tabay ni nataangay, maglangay ni Rita angay, sakay siguradong makasabay. Skygo ang pilia, patok ini sa masa. Di na mabalaka, kay kompleto ni sa pyesa. Affordable kaayo, ang gaabag sa negosyo. Di na maperwisyon, Skygo sulit kaayo. Tipid sa gasolina, di makabuslot sa bulsa. Di pwede pahina, Skygo na sulayan na. Si Skygo, ang motorsiklo, kay sigurado, garantisado. Diri si Skygo, ang motorsiklo, kay sigurado, garantisado. Usapay imong ihulat kini kay kusog muhunat basta Skygo ang tatakos sa mga misikat. Nindot kaayo drivan, pwede siya ipang chicks. Nindot kaayo sakyan, lami pa sa imuhang ex. Mas klase lang ang forma na ay pwede pa masada. Laylahi o itsura, solido ang mga pyesa. Daghan mga nibili. Bago tayo matapos, check ko lang to ha. Ito yung inaabangan ko nung last month eh. Ito yung bagong decals po ng road edition ng Hero 125. Ay, decals lang naman na nabago, di ba? Yellow decals, then dito sky blue. Then ganun pa rin naman yung kanyang specifications. Sige mga riders, hanggang sa muli, like, comment, and subscribe sa ating channel. Sigurado, garantisado. Diri sa Skygo.